Hindi kontento ang Kamara sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Si MJ Mondihar sa report. Sa ngayon ay wala pang schedule ang House of Representatives kung kailan isasampa ang kanilang apela sa Korte Suprema. May mga kongresista namang nagsasabi na maaari daw na masampahan ng impeachment case ang lahat ng mga maestradong bumoto pabor para ibasura ang impeachment laban sa Vice Presidente. Maghahain ng motion for reconsideration ng mababang kapulungan ng Kongreso laban sa desisyon ng Supreme Court na ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng Kamara, na bagamat iyanagalang nila ang SC ay hindi sila sang-ayon sa naging pasihan ng desisyon. Nilino ng Kamara na dumaan sa tamang proseso ang reklamo, taliwas sa naging pahayag ng Korte. Anya, may formal na mosyon, botohan sa plenary at agad silang bumuo ng panel of prosecutors para sa trial. Gate ni Attorney Abante, mali rin ang premise ng Korte. Hindi rin kasi tiningnan ng plenary vote at tila mali ang pagkakasunod sa timeline at mas pinaniwalaan ng news articles kaysa sa opisyal na House Journal. Paliwanag ng Kamara, ilang beses din nilang inimbita si VP Sara sa public hearings pero hindi raw ito nagpaliwanag sa issue ng kanyang confidential funds. Naniniwala naman ng House of Representatives na kapag naitama ang facts sa impeachment ay pwede pang mabago ang desisyon ng Korte Suprema. Matatanda ang ibinasura ng Supreme Court ang reklamo dahil lumabag raw ito sa one-year bar rule. Ayon sa SC, may naunang complaint noong December 2024 kaya't hindi na pwedeng tumanggap ang Kamara ng panibagong reklamo sa loob ng isang taon. Ayon kay Senior Associate Justice Marvic Leonen, tungkulin nilang tiyakin na lahat ng sangay ng gobyerno ay sumusunod sa saligang batas gamit ang pinalawak na kapangyarihan ng SC sa judicial review. Dagdag pa ni Leonen, hindi purong political impeachment at may legal at constitutional din ito na aspeto. Siya ang ponente ng desisyon ng Korte Suprema. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SM9 News.